Welcome sa episode 4. Buhay pa si Goro at dito'y nagising na siya. Pinilit ni Goro na makatayo kahit sobrang sakit ng katawan niya. Naalala na niya na natalo siya ng halimaw. Pero bakit buhay pa siya? Inaalala din niya si Tareo. Baka pinatay na siya ng halimaw. Pero bago yon, kailangan niyang patigilin ang pagdurugo niya. Kaso nagtataka siya kasi gumaling na pala yung mga hiwa sa katawan niya. Nakakaramdam din siya ng matinding kapangyarihan. Lumobo pa ang muscle niya na parang si Taguro. Dito sa HQ ng Hero Association, napansin ni Child Emperor na yung pinadala niyang robot para mag-scout ay winasak. Ibig sabihin nito ay malapit na ang hideout ng Monster Association. Dito niya nakasalubong si Seking Gal dahil pinatawag na niya ang mga S-Class Hero. Hindi nga lang makakasama si Tank Top Master at Metal Bat dahil nagpapagaling pa sila. Si Drive Knight naman ay nawawala. Si Watchdog Man at Metal Knight ay ayaw sumama. Mahihirapan sila nito kapag kulang. Si Zombie Man ay patungo na dito sakay ng tren. Isasama din si Demon Cyborg, Silverfang at King. Pero tutol si Child Emperor kay Genos. Kainahinala na nakatira siya sa CTC. Nandun ang hideout ng Monster Association. Tapos yung bayan na pananggalingan niya, wala na sa mapa. Katwiran ni Seking Gal na maraming hero na sikreto ang pananggalingan. Ayaw kasi ni Child Emperor na makompromiso ang operasyon nila dahil sa isang traidor. Baguhan pa si Genos at hindi pa niya nakukuha ang tiwala nila. Naalala niya yung sinabi ni Metal Knight na huwag magtitiwala kung kani-kanino. Ayaw na niyang madagdagan pa ang panganib sa operasyon ito. Naintindihan ito ni Seking Gal kasi hindi sila pwedeng mabigo. Si Silverfang din ay ayaw niyang isama. Tingin niya'y naawa si Silverfang kay Goro dahil disipulo niya ito. Kaya nakatakas si Goro. Kaanib na din kasi ng Monster Association si Goro. Tinanong niya kung isasama si King. Siyempre payag ako. Nagulat si Sitch na hindi sinama si Genos at Silverfang. Balak ni Seking Gal na gamitin ng mga Class A hanggang Class C bilang taga-suporta sa mga Class S hero. Ayaw ni Sitch kasi pwede silang mamatay. Hindi kasangkapan yung mga hero sa baba na madaling itapon at palitan. Malaki talaga ang posibilidad na mamamatay sila, pero dapat handa na sila sa panganib dahil kasama ito sa pagiging isang hero. Importante ang buhay ng hostage. Kaya ang sakripisyo ay hindi maiiwasan. Ang inaalala kasi ni Sitch ay baka wala nang matira kapag maraming mamatay sa operasyon na ito. Naintindihan ni Seking Gal na ang pananggagalingan ni Sitch ay yung hula ni Shibabawa na nasa panganib ang daigdig. Sa pananaw ni Seking Gal, ito na yung panganib na pwedeng tumapos sa mundo kaya kailangan nilang tapusin ang Monster Association. Pinaalala din niya na siya ang team leader ng operasyon na ito kaya wag na wag niyang sasabihan sila Silverfang at iba nang hindi niya alam. Wala nang nagawa si Sitch. Nandito tayo ngayon sa apartment ni Saitama at inaantay nila ang hotpot. May tensyon ngayon at magkakaroon ng gera sa pagkain. Inaantay na lang nila itong maluto. Luto na. Ang tindi ng labanan. Nagliparan tuloy ang laman nito. Ginamit ni Fubuki ang psychokinesis niya. Pero hindi payag si Genos. Bakit mo kinukuha ang karne ng master ko? Payag ka bang maging sidekick na lang ni Saitama? Si Silverfang naman ay simpleng kain lang. Si Saitama naman ay nagtanong kung bakit nakikiagaw sila sa hotpot niya. Pinapalayas na niya sila. Pinapauwi na sila ni Fubuki na akala mo hindi siya kasama sa pinapalayas ni Saitama. Hinikayat niya uli sila na sumali sa grupo niya. Si Genos ay napipiko na. Nasabihan tuloy siya ni Dr. Koseno na huminahon. Natutuwa naman siya kasi ngayon lang niya nakita ang ugaling ito ni Genos. Mukhang dahil ito sa mga kaibigan na kasama niya ngayon. Agad niyang itinanggi na kaibigan niya si Fubuki. Nagulat uli si Dr. Koseno dahil ngayon lang hindi sumang-ayon si Genos sa kanya. Gusto din kunin ni Fubuki si Dr. Koseno dahil sa galing niya sa paggawa ng sandata. Nagalit uli si Genos dahil dito. Nagpatuloy na silang kumain. Pagkatapos nilang kumain, pinapalayas na sila ni Saitama. Dito na napansin ni Saitama si King. Hindi niya alam kung bakit natutulog si King dito. Hindi niya kinaya yung gera sa pagkain kanina kasi wala naman talaga siyang kapangyarihan. Dito sa ghost town ng CTZ, kung saan nakatira si Saitama, nandito na pala si Goro. May binubuksan si Goro. Pumasok siya sa isang lagusan. Dito na napansin ni Gyoro ang presensya ng isang nanghihimasok. Hindi alam ni Gyoro ang pakay nito. Kailangan nilang alamin kung halimaw ito na gustong sumali sa kanila bago magsimula ang laban sa Hero Association. Kaya sinabihan niya ang mga halimaw na salubungin ito kung halimaw at dalhin sa kanya. Kung hindi halimaw, pwede nilang iligpit ito. Umaga na ngayon at gising na si King. Hindi niya alam kung nasan yung iba kaya sinabi ni Saitama na pinalayas na niya sila. Inutos niya kay King na itapon yung basura paglabas niya. Kaya umalis na si King. Pansin ni King na wala masyadong halimaw dito dahil kay Saitama. Parang mga dagang naglalaho dahil may pusa. Pero kahit may pusa, nagtatago lang ang mga daga. Ganon din ang mga halimaw. Kung papansinin, ito yung lugar na dinaanan ni Goro papuntang Monster Association. Ito yung dinaanan ni Goro nung gabi.
Ito naman yung dinaanan ni King ngayong umaga na. Pareho lang ito at malapit na pala ang hideout ng mga halimaw sa apartment ni Saitama. Nakalabas na si King at tinapon ang basura. Naglakad na siya pauwi sa bahay niya. Dito niya napansin yung dalawang tauhan ng Hero Association. Hindi kasi siya makontak nila. Pinaliwanag ni King na nasira ang transmitter niya dahil sa isang labanan. Sinabi niyang galing siya sa CTZ. Akala ngayon ng dalawa na matindi ang pakikipaglaban ni King dahil madungis ang damit niya. Hindi nila alam na dahil ito sa hotpot kagabi. Tinatawag na nila si King sa HQ. Si Norinki naman ay hindi na alam ang gagawin dahil yung pinadala niyang private force ay hindi na tumatawag sa kanya. Baka napatay na silang lahat. Binigyan pa man din niya ng malakas na suit sila tapos natalo lang. Ganon din ang mangyayari sa mga hero. Kinausap siya ni Sekingal dahil tingin niya ay wala pang tulog si Norinki. Masama ang pakiramdam ni Norinki na mauubos ang mga hero. Sinigurado ni Sekingal na may liligtas nila ang anak niya. Walang tiwala si Norinki. Kahit nga si Metal Bat na class S hero ay natalo na. Nagmakaawa siya na iligtas ang anak niya. Ibibigay niya kahit magkano pa. Ibibigay niya ang lahat ng meron siya sa Hero Association basta mailigtas lang anak niyang si Waganma. Hindi na ito kailangan ayon kay Flashy Flash. Nandito na din si Darkshine. Ganadong-ganado sila Tornado, Atomic Samurai, at Zombie Man. Sinusumpa ni Puri-Puri prisoner sa sweater niya na ililigtas niya ang mga boylet niya galing sa preso. Si King na lang at yung backup team ang inaantay at handa na sila. Pinatulog na ni Tornado si Norinki. Paggising niya ay tapos na ito. Minabuti na ni Norinki na matulog muna. Pinaliwanag ni Child Emperor ang plano dahil nakita na niya ang hideout ng Monster Association. Marami itong pasukan papuntang ilalim kaya gusto niyang maghiwa-hiwalay sila ng pasok sa mga lagusan. Paborito pa naman ni Puri-Puri prisoner ang mahabang lagusan. Binigyan din niya ng transmitter silang lahat para madali silang makapag-usap at para na din madaling matunton sila ni Child Emperor. Basta't isa sa kanila ang makapagligtas sa hostage, sapat na ito. May mga backup na mga hero sa itaas kung sakaling may tumakas na mga halimaw. Iniiwasan nilang magkagulo sa lugar na tinitirahan ng mga tao. Ayon kay Sekingal, kinuha nila ang lahat ng may sapat na kakayahan. Kakayanin nila ang threat level Tiger kahit papano. Alam agad ni Tornado na pati yung kapatid niyang si Fubuki ay sinama ni Sekingal. Tingin kasi ni Sekingal na mapapakinabangan talaga ang galing ni Fubuki. Tutol si Tornado. Overprotective talaga siya sa kapatid niya. Hindi siya payag na malagay sa panganib si Fubuki. Wala nang nagawa si Sekingal. Dito sa kulungan, bumalik na si King the Reaper para kunin si Tareo. Gusto na niyang paglaruan si Tareo sa silid niya. Takot na si Tareo. Humihingi ng saklolo si Tareo sa mga hero kaso walang nakakarinig sa kanya. Ang ililigtas lang ng Hero Association ay si Waganma. Walang nakakaalam na bihag din si Tareo. Pinuntahan ng mga halimaw yung dinaanan ng nanghimasok. Pinatay niya ang mga halimaw. Tingin nila'y halimaw din yung sumugod sa lakas nito. Pero kailangan nilang iligpit ang halimaw na ito dahil utos ito ni Gyoro Gyoro. Nandito na si Tareo sa silid at sumisigaw siya sa takot. Wala talagang pakialam si King the Reaper sa Monster Association. Ang importante lang sa kanya ay makapatay siya. Patuloy ang paghingi ng tulong ni Tareo. Biglang nawasak ang pader. Nandito na si Goro. Umatake agad si King the Reaper pero nasalag ito ni Goro at winasak pa ang espada niya. Sabay sinuntok niya si King the Reaper. Wasak agad siya ng isang suntok lang. Grabe ang inilakas ni Goro. Sobrang saya ni Tareo at inayan na siya ni Goro na umalis dito. At dito nagtatapos ang ating recap. Please like and subscribe mga kapatid.